My Wife is a Beautiful CEO Chapter 110. Ang temperatura sa dagat ay unti-unting lumamig ng husto mula noong taglagas. At ang taglagas na hangin ay nag-alis ng init, kaya't si Yang Chen, na gumising ng maaga sa umaga, ay may ideya na umasa sa kubrekama. Nabulok, nabulok. Pagkatapos ng kalahating taon na pagbalik sa China, may mga salitang, lazy, sa isip ko. Sa nakalipas na 20 taon, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganoong araw. Malalanghap mo ang natural na hangin na may hamog sa umaga kapag sumisikat ang araw sa bintana. Maaari kang umikot at gamulong sa kubrekama, at maamoy mo ang tamis ng almusal na inihanda sa ibaba. Napakasimpleng hininga. Hey, kumatok ang pinto, at narinig ng tagalabas ang pamilyar na boses ni Wang Maria. Lolo, bumaba ka na para mag-almusal, hintayin mo si Miss Sia sa ospital at maghintay ng emergency. Ibig sabihin, uuwi si Lin Ruaxi ngayon, at sabik si Wang Ma na bumangon si Yang Chen. Si Yang Chen ay nakasuot ng maikling manggas at isang Adi sports short. Dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa posibilidad ng sakit, hindi kailanman natatakot si Yang Chen na lalamigan. Paano ito isusuot? Pagkatapos ng kaunting paghuhugas, tumakbo ako pababa para kumain ng masaganang almusal. Tumakbo ako palabas ng pinto sa udyok ni Wang Ma at nagmaneho papunta sa ospital. Nang dumaan sa flower shop sa kalsada, nag-alinlangan si Yang Chen at naramdaman na, pagkatapos pakinggan ang mga salita ng matanda, hindi siya dapat mawalan ng pera, kaya bumaba siya at tumakbo sa flower shop at tumingin sa paligid. Ang proprietress ay isang mature na babae. Nang makilala niya si Yang Chen, ngumiti siya at nagtanong kung ano ang kailangang gawin. Naaalala ni Yang Chen ang sinabi ni Wang Ma tungkol sa mga carnation, ngunit kapag siya ay nagtanong, ang mga carnation ay naiuri rin. Puti, pula, dilaw, lila, kahit berde. Sinabi mo na kakaiba ang isang bulaklak na gusto mong lumaki. Iniisip ito ni Yang Chen. Bata, ang carnation na ito ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang kulay. Bibigyan kita ng detalyadong paliwanag at bibili ulit. Masiglang sabi ng proprietress. Napakaraming oras ng paghihintay ni Yang Chen, ikanaway niya ang kanyang kamay sa paraang nangingibabaw. Hindi, bawat kulay ay nagbibigay sa akin ng larawan, nakakatipid ng labis na problema. Napatingin ang proprietress sa itim na linya. Sa unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong bulaklak, bawat kulay ng mata ay dumating sa kanya. Siya ay isang graffiti ng isang bata. Ang mga kulay na panulat ay pininturahan ng walang pinipili, at hindi ko alam kung ano ito. Gayunpaman, ang kahilingan ng customer ay ang order, at ngumiti ang proprietress at binalutan ang isang grupo ng mga kakaibang sari-saring carnation at ibinigay ang mga ito kay Yang Chen. Sa napakaraming uri ng carnation na pinagsama, ang pera ay partikular na mahirap kalkulahin. Inihagis ni Yang Chen ang ilang pulang papel de bangko, at tamad siyang hayaan ang asawa ng amo na kunin ang pera at nagmamadaling umalis sa flower shop. Katatapos lang magbilang ng amo-asawa at nalaman niyang kulang pa siya ng mahigit 100 yuan. Ngunit nang tumangala siya, nakita niyang bumukas ang sasakyan ni Yang Chen ng walang anino, at bigla siyang halos hindi mawalan ng malay. Pagdating ko sa ospital, ito lang ang scheduled discharge time. Nang pumasok si Yang Chen sa ward ng Lin Ruaxi, mayroong 2 figure na matagal nang hindi nakikita. Mr. Yang, huwag kang magpapaka-innocent. Mapagpakumbaba at magalang pa ring ngumiti si Xu Jihong, hawak ang isang malaking bouquet ng puting orchid sa kanyang kamay, maislan at malambot. Sa tabi ni Xu Jihong, ito ay isang nakangiting bola ng buhok na parang isang sampal sa mukha. Inunat pa talaga nito ang kamay para kumamaw sa puweten, at hindi niya alam kung nakagat ba ito ng lamok o hindi dapat mahaba. Si Lin Ruaxi, na nakasuot ng puting floral dress sa puting background, ay tahimik na nakaupo sa kama. Tapos na siya sa maliit na bagahe. Ang makita ang pagpasok ni Yang Chen ay hindi makatwiran. Ano ang isusulat sa ospital? Tumingin si Yang Chen kay Xu Jihong. Mas active ang body na ito kaysa sa asawa niya.
Mukhang hindi nabawasan ang iniisip ni Lin Ruoxi. Dapat marinig ang masungit na tugon ni Yang Chen. Pumupunta pa sa akin ang mga busy na tao ni Shu. Binigyan ako ng bulaklak ng asawa ko, mukha talaga. Nakangiti si Shu Jihong at naninigas, ano ang mukha mo? Binigyan ni Laozi si Lin Ruoxi ng bulaklak para isara ka. Talagang magalang si Mr. Yang, nakita ni Shu Jihong ang kulay kamay na carnation ni Yang Chen, at nakangiting sinabi, hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng bouquet ni Mr. Yang. Si Shu ay hindi pa nakakita ng mga bulaklak. May paraan para ipadala ang batas. Sumilip din si Lin Ruoxi at tiningnan ito. Nang makita niya ang bouquet ng carnation sa mga kamay ni Yang Chen, sumimangot siya. Labis siyang na-curious kung ano ang ipapadala sa kanya ni Yang Chen, ngunit ang magagandang carnation ay napakarami ng mga wildflower. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Chen. Ngumiti si Yang Chen nang hindi sumasang-ayon. May kahulugan ba? Hindi ko alam kung ano ang kinakatawan ng orchid ni Shu. Ipinagmamalaki ni Shu Jihong. Maganda, marangal, ito ang aking paghanga kay Ruoxi, ang mga orchid ay nagsasalita lamang tungkol sa puso. Salamat sa pagpuri sa asawa ko. Matagal na kinaladkad ni Yang Chen ang, at hinimok si Shu Jihong na sumimangot. Aniya. Ang dahilan kung bakit marami akong bulaklak ay lalo na't hindi ko talaga alam kung paano purihin ang aking pamilya. Kung ang batis ay isang maliit na sanggol, maganda, mabait, marangal, intelektual, sexy, kaakit-akit, matalino, marangal, maalaga, seryoso, mapagparaya. Mabuting asawa at mabuting ina, modelong manggagawa, taunang gumagalaw na mga karakter na Chino. Oh, sabi mo hindi lang ang mga bulaklak na ito ay kumakatawan sa ating tahanan, ngunit kailangan kong dalhin ang lahat. Sa kanyang 3721, napakaraming bulaklak, napakaraming adjectives, laging may tugma. Napangiti si Yang Chen at nag-isip. Si Lin Ruoxi ay pinuri ni Yang Chen at sumisigaw sa lupa, at medyo malarosas ang mukha. Ano ang Chinese character na gumagalaw sa taon? Ang bastos ng lalaking ito ay hindi bibili ng bulaklak, bakit mo sinasabing ang daming manhid? Sandaling hindi nakaimik si Shu Jihong. Alam niyang nakabili siya ng iisang orchid na may iba't ibang kulay, ngunit natatakot ako na kung binili ko ito, hindi ko masabi ang mga salita ng kasuklam-suklam na taong ito. Kinailangan kong tumawa ng ilang beses. Marami talagang natutunan si Mr. Yang. Salamat sa pagpupuri. Napakaliit na kalamangan ang natuklasan ni Shu. Noon pa man ay napakaloki ko. Kung okay lang si Shu, ilagay mo ang mga bulaklak, makakaalis ang mga tao, iligtas ka sa pag-aalala tungkol sa iyong mga gawain. Si Yang Chen ay isang magalang na tao. Tumingin, ngumiti at gumawa ng isang kilos ng pakiusap. Maputi at itim ang mukha ni Shu Jihong, at halos hindi siya mabitin. Okay. Ang kanyang sariling magalang na mga salita, kinuha din niya ang katotohanan, walang kahihiyang nakatanggap ng papuri. Diretso ring hayaan ang iyong sarili na ilagay ang mga bulaklak at lumabas. Ngunit walang kalahating maruming salita, isang ngiti, ang kapangyarihan ay hindi na ilalabas. Ang bola ng buhok sa likod ni Shu Jihong ay tumingin sa kanyang Panginoon ng may awa, hinabol ang isang babaeng may asawa, at inihagis ang kanyang sarili sa ganitong hitsura. Para sa yan. Kung nandito ang bulaklak ko, congratulations, aalis ka na, aalis na ako. Nararamdaman ni Shu Jihong na siya ay magiging katulad ng pagsabog ng bulkan, ngunit ang lava ay sumasabog, at ang kanyang sariling pagsiklab ay bumubulusok. Nang umalis ang amo at tagapaglingkod ni Shu, tumangala si Lin Ruoxi at sinabing, huwag kang masyadong bastos kay Shu, wala siyang ginawang espesyal. Wala pa rin akong ginawang espesyal. Malakas na sabi ni Yang Chen. Mas mabilis kong pinadala ang mga bulaklak mo kaysa sa asawa mo. Ilan sa kanila ang naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos noon, pumunta si Yang Chen sa aparador at kinuha ang orchid ni Shu Jihong at direktang itinapon sa sulok na basurahan. Pagkatapos ay umupo siya sa harap ni Lin Ruoxi na may kasiyahan at itinaas ang bulaklak sa babae.
Maligayang pagdating sa ospital, mahal. Medyo napahiya nitong, mahal. Mula sa isang maliit na edukasyon sa etiketa, kinuha pa rin ni Lin Ruaxi ang bulaklak at sinabing, salamat. Ngumiti si Yang Chen Xiao at nagsabi. Hindi salamat, alam kong naantig ka sa iyong puso, ngunit huwag kang lumuha, pinakatakot ako sa mga babaeng umiiyak sa harap ko. Bumantong hininga si Lin Ruaxi, napaka-unfair pa rin, ang masasamang ugali na ito ay muling bumangon, walang maiiyak. Matapos umalis sa ospital pagkatapos ng mga formalidad, hinatid ni Yang Chen si Lin Ruaxi pauwi sa unang pagkakataon. Bagamat ang dalawa ay may iisang sasakyan, si Lin Ruaxi ay nagmaneho ng kanyang mamahaling Bentley kay Yang Chen. Nakaupo sa passenger seat, tiningnan ni Lin Ruaxi ang bagong-bagong interior sa BMW M3 at pansamantalang nagsabi. Yang Chen, akin na ang kotseng minamaneho mo ngayon. Hindi ba nakakahiya bilang isang lalaki? Umiling si Yang Chen. Huwag kang mahiya. Anyway, si Lin ay laging may mas maraming sasakyan, at sayang din. Tinutulungan kita na alisin ang basura at maging maluwalhati. Seryoso ako, kumunot ang noo ni Lin Ruaxi at sinabi. Lalaki ka, hindi ba mas mabuting subukan mong kumuha ng magandang sasakyan ng mag-isa, bahay? Pinapatakbo mo ako ng kotse ng babae, hindi ka ba natatakot sa mga biro? Mapait na hinikayat ni Lin Ruaxi, ang inaasam lamang na si Yang Chen ay nagsilang ng kahihiyan, at sa gayon ay pumasok sa trabaho. Saglit na nag-isip si Yang Chen, at sinabi niya sa seryosong paraan. Kung ang batis ay isang maliit na sanggol, sa tingin mo ay medyo mali. Pinalitan ko ang logo ng kotse ng kabayo sa mga kutsilyo, kaya hindi ito isang BMW. Hindi masyadong maangin, sabi mo. Gusto talaga ni Lin Ruaxi na sumulong at pilitin ang manibela na umikot, hayaang tumama ang kotse sa guardrail ng highway, at patayin ang rogue na ito. Sa pagtingin kay Yang Chen, na hindi gumagawa ng hipi ng ngiti, naramdaman ni Lin Ruaxi na ang kanyang puso ay nanlamig muli dahil sa pagkabigo, at siya ay walang malasakit at ayaw nang magsalita pa. Alam din ni Yang Chen na ang kanyang asawa ay hindi nagtatampo tungkol sa kanyang sariling pagtatampo, at nagsimulang mag-concentrate sa pagmamaneho, na nagkukunwaring walang alam. Hanggang sa bahay nang walang sabi-sabi. Naghihintay si Wang Ma sa pintuan. Nakita ang batang mag-asawa na bumaba ng bus, agad na tuwang tumulong kay Lin Ruaxi na kunin ang mga bagahe, hayaan ang dalawa na pumasok sa pinto, at pagkatapos pumunta sa Zhangluo tanghalian. Pumasok si Lin Ruaxi sa bahay at hindi pinansin si Yang Chen. Binigyan niya ng tawag sa telepono ang sekretarya na si Wu Yu para umakyat sa hagdan para pangasiwaan ang mga opisyal na tungkulin. Abala siya hanggang tanghali para kumain bago bumaba. Ang distressed na si Lin Ruaxi ni Wang Ma, huwag siyang magsimula kaagad pagka-uwi niya, ngunit ang huli ay halatang kinukumbinsi, nakinig dito, at patuloy na ginagawa ito. Ang craftsmanship ni Wang Ma ay katanji tangi, isang table dish upang matugunan si Lin Ruaxi upang umuwi, mas masagana kaysa sa nakaraan, makulay, mabango, hayaan Yang Chen tingnan ito at lunukan. Wang Ma, may oras ako para turuan kang magluto, gusto ko ang craft na ito. Inaasahan ni Yang Chen ang pagiging tunay. Ang pagiging pinupuri ay palaging isang kaaya-ayang bagay. Ngumiti si Wang Ma at sinabing, gusto ito ni Lolo. Kung may oras ka, turuan mo ako kapag may matandang babae ako. Nakita ni Lin Ruaxi ang eksenang ito. At naisip ang kotse para hikayatin si Yang Chen na magtrabaho ng husto. Hindi inaasahan na ang lalaking ito ay hindi gustong magtrabaho ng husto. Ngunit upang matutong magluto ng bahay ng isang babae, hindi niya maiwasang makita ang mga mata ni Yang Chen na mas hindi kasiya siya. Lalong nabigo ang puso ko. Bagamat naghanda si Wang Ma ng maraming masasarap na pagkain, labis na nagalit si Lin Ruaxi kaya kumain lang siya ng kaunti at biglang sinabi na kailangan na niyang lumabas. Hinawakan ni Wang Ma si Yang Chen gamit ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa, na nagpapahiwatig ng isang tingin, sumang-ayon si Yang Chen, ngumiti at nagtanong. Saan? Kung pupunta ka sa kumpanya, gusto mo bang ipadala kita?
Gayunpaman, ang katapusan ng linggo ay maayos. Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen na may malamig na tingin, at walang ekspresyon na sinabi. Hindi sa kumpanya. Kaya kung magmaneho mag-isa, maaari kang magpatuloy sa pagkain kasama si Wang Maria. Pagkatapos noon, kinuha ni Lin Ruaxi ang mga susi ng kotse na inilagay ng maaga sa mesa, at hindi na bumalik sa pinto. Hindi pupunta sa kumpanya. Si Yang Chen ay medyo naguguluhan. Kagabi, lalabas din daw siya for a reason. Bagamat siya ay nakikiusyoso, si Yang Chen ay hindi nakakainip na mag-follow up. Pagkatapos ng lahat, dapat niyang igalang ang privacy ng kabilang partido. Kapag naiisip ko ang mga mata ni Lin Ruaxi nang umalis ako, ano ang pakiramdam ko na kababalik ko lang sa unang pagkikita ko, kaya wala akong nararamdaman. Naisip ko na ang mga araw na ito ay bubuti, at ako ay magiging maayos pagkatapos kong umuwi, ngunit ang sitwasyon sa ngayon ay tinatawag ding Yang Chen na walang magawa at nakakatawa. Maagang umaga, nakagawian ng lumabas si Yang Chen kalahating oras ng mas maaga. Matapos pumunta sa Western District Vegetable Market para bumili ng almusal, nakapunta siya sa trabaho ng nasa kalsada pa lang. Sa bulwagan ng Departamento ng mga Relasyon sa Publiko. Isang grupo ng mga batang babae sa relasyon sa publiko na nakabihis at namumulaklak ay matagal ng sabik na naghihintay. Pinapanood ang mga mata ni Yang Chen at ang mga gutom na tigre na nakikita ang isang maliit na matabang tupa. Yang kuya, bilangin mo na, 2 araw na akong hindi nakakain ng almusal mo at naghihingalo na ako. Lumapit ka sa akin, sabaw ko. Ang ilang mga crush ay natutong humarap para sa almusal ni Yang Chen. Na nagpapasaya kay Yang Chen, napapaligiran ng isang grupo ng mga mabangong babae sa gitna, hindi lahat ng lalaki ay masisiyahan sa magandang pagtrato. Siyempre, si Zhang Kai, na pinakamaraming kakain sa mga karaniwang araw, ang pinakamarami rin. Pagbukas niya ng bag, nilagyan niya ng buns ang bibig niya. Ang mga labi ng pulbos na tono ay bamuka at sumara, at ang buong bilog na mukha ay ibinigay ng kaunti. Deformed, walang estilo ng babae, habang kumakain, nagtanong siya. Yang Chen, pakiramdam ko ay nasira mo ang gana ko, at ngayon ay hindi masarap ang almusal ng pamilya ko. Isang maliit na kapatid na babae na may magandang relasyon sa gilid ay nagsabi. Kulay, sa palagay ko ay hindi ka nag-aalmusal, ngunit ang lalaki sa iyong pamilya ay walang nararamdamang panlasa. O sundin si Yang Chen, at pakainin ka araw-araw, ang tiyan puno na, at ang iba ay puno na. Ang awkward nito, namula si Zhang Keiqiao na kurutin ang likod ng kamay ng dalaga. Ano ka ba? Hindi ako ang dilaw mong buhok, wala akong laman maliban sa kawalan ng laman ng tiyan, kaya wala kang lalaki. Walang laman ang mga tao. Sino ang magsisinungaling? Ito ang katawan mo. Ang age group na ito ay hindi malayo sa edad ng lobo na parang tigre. Ang payat mong parang unggoy na propesor sa universidad ay may hawak na libro sa buong araw. Paano kita mabubusog? Hindi nagtiwala sa authenticity ang crush. Dinilaan ni Zhang Kaichong ang kanyang bibig at sinipa ang kanyang mukha ngunit hindi makapagsalita. Si Zhang Kai pala, ang asawa mo ay isang propesor sa universidad. Si Yang Chen ang unang nakarinig na ngumiti siya at tumingin kay Zhang Kai. Hindi mo makikita, magpapakasal ka sa isang propesor sa universidad. Napakabait sa akin ng mga seniors sa university. Kasal ako sa kanya kapag naguguluhan ako. Sabi ni Zhang Kai na may puting mata. Sa oras na ito, na may suot na lilang damit, si Liu Nana, na lumapit kasama si Nana, ay humawak ng isang tasa ng kape, at ang magagandang mata ay nagsabi. Lahat kami ay nabigla nang ikasal si Zhang Kai. Ang babaeng ito ay parang biro lang. Halika. Dito. Iniluwa ni Zhang Kai ang kanyang dila at nagpatuloy sa pagkain ng sarili niyang steamed buns. Nakipag-chat si Yang Chen sa ilang mga kapatid na babae sa loob ng ilang araw bago bumalik sa kanyang upuan upang buksan ang computer at kagatin ang mga fritter. Noong nakaraan, si Zhao Hongyan ang unang dumating, ngunit ngayon ay hindi ko alam kung gaano kaganda at kagandang mga kasamahang babae ang hindi pa dumarating.
Hindi sanay si Yang Chen. Naisip lang ito, ang pamilyar na figure ni Zhao Hongyan ay lumitaw sa pintuan. Nakasuot siya ng puting chiffon shirt na may string ng macelan at malambot na pearl necklaces sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay bahagyang mainit at natatakpan ng ilang matambok na katawan, ngunit ito ay nahayag. Ilang minuto na ang nakalipas, walang mellow beauty. Pagpasok pa lang niya sa pinto, medyo humihingal na sinabi ni Zhao Hongyan sa lahat. Pagdating mo sa kumpanya, nakita mo ba ang lalaki sa labas ng gate sa unang palapag? Lalaki. Sinong lalaki? Tanong ng ilang babae na may pagtataka. Hanyan, may asawa ka na ba at gusto mo pa ng lalaki? What to say? Yan ang lalaking sumisigaw at nakasuot ng punit-punit na damit. Nag-aalalang sabi ni Zhao Hongyan. Nataranta ang isang grupo ng mga babaeng umamin. Hindi ko nakita, anong nangyari sa lalaki? Si Zhao Hongyan ay mukhang malungkot. Narinig ko lang ang lalaki bago ako pumasok sa kumpanya. Tila tinatawag kami sa pangalan ni Minister Mo, at sinabi na ang pagpapatawad ni Minister Mo, mga lobo at bagal ng aso. In short, maraming masasamang salita, maraming tao ang pupunta sa karamihan. Isang kakaibang lalaki na nagsabi na si Mo Chani ay nagmumura. Not to mention that Mo Chani is in the hearts of everyone. Except for occasional strictness, is a beautiful and capable, serious and responsible city woman, even if it based on the signboard of Yulei International, it is not casual and anyone can come. Pataas. At saka may mga security guards, how can nobody care? Lahat ng babaeng public relations ay tumayo sa isang iglap. Nag-usisa. Nagulat, nagagalit, nababalisa, at pagkatapos ng lahat ng uri ng emosyon, ang mga babae ay mabilis na umalis sa upuan at tumakbo patungo sa elevator, na nagbabalak na bumaba at makita. Napakurap si Yang Chen at nahulaan kung sino ang lalaki. Hindi ko inaasahan na si Zhang Fugi ang makakaisip ng ganitong paraan. Isa talaga itong aso na tumalon sa pader at kailangang bantayan ito. Ngunit kung iisipin mong mabuti, kung talagang si Zhang Fugi ang bagay na ito ay masyadong kainahinala. Hindi malinaw na mayroon siyang ganoong kasanayan upang makabuo ng gayong makamandag na pamamaraan. Paanong wala siyang magagawa para kontrolin siya? Hindi pa dumarating si Mo Chani. Kung sakaling sinaktan siya ni Mo Chani, tinatayang magiging magulo ang mga bagay-bagay. Hindi nag-atubili si Yang Chen na bumangon at tumakbo patungo sa koridor. Nang may ibang sumakay sa elevator, sumakay siya sa hagdan, at ang bilis pa rin ng elevator. Nang bumaba si Yang Chen na halos tumatalon. Pagdating niya sa business hall sa unang palapag, nakababa pa rin ang mga babae sa elevator, at sa labas ng unang palapag, mayroon ng 20 o 30 staff ng Yulei. May mga lalaki, babae at bata, lahat nakaturo sa tenga. Nang lumabas si Yang Chen sa pinto at buksan ang mga tao sa kanyang harapan, nakita niya ang lalaki na napapalibutan ng gitna, at talagang si Zhang Fugi ang kulay abo ang mukha. Si Zhang Fugi ay puno ng dugo sa sandaling ito. Ang kanyang mga pisngi ay lumubog, ang kanyang ulo ay gusot, siya ay naupo sa sementadong sahig ng walang pag-aalinlangan, at sinigawan ang mga tao sa kanyang paligid. Mo Chani, siya ay walang utang na loob. Mo Chani, kumita siya, ayaw niya sa akin, anak na ito. Sinumpa ni Lauzi ang kanyang mga kalakal na nagbebenta ng karne. Hindi ko akalain na si Lauzi ay napakahirap na hilahin ang kanilang mga babae, paano pwede ba siya ngayon? Chen Ni, kinain ng aso ang konsensya mo. Si Zhang Fugi, na baliw at baliw, ay patuloy na nagsasabi kung paano siya nagbigay ng biyaya kay Mo Chani. At kung paano siya pinakitunguhan ni Mo Chani ng may pagmamalasakit, at minahal niya ang mayayaman at hinayaan siyang makaalis sa dagat, at gusto niyang putulin ang kanyang relasyon kay kanya. Parami ng parami ang mga taong dumadaan na nakikita ang side scene na ito. Mga taong hindi naniniwala. Ngunit ang mga taong nagmumura kay Mo Chani tuwing weekdays ay nagsisimulang mag-isip na papaniwalain ang mga tao sa paligid na ito ay totoo. Mo Chani it is ang nakakalaso na kagandahan ng mukha ng tao.
Nang makita ni Zhang Fugi si Yang Chen na lumitaw sa gilid, bigla niyang hinampas si Yang Chen at hinawakan ang mga binti ng pantalon ni Yang Chen. Sumigaw siya. Lahat ay nanonood. Ang lalaking ito ay mga paninda ni Mo Chani. Ang baluktot na lalaki. Nagpartner sila sa construction site para ay bully ako nung araw na yon. Kawawa naman ako, binata ako, kung paano talunin ang binata. I'm so bitter. Umiyak si Zhang Fugi, lumuluha, at biglang nagmukhang ama, at maraming tao na hindi naniniwala ay nagsimulang magduda, na may kakaibang tingin sa hitsura ni Yang Chen. Sumimangot si Yang Chen at sinipa si Zhang Fugi sa sipa. Do you think that this will save everything? You are too naive. Kung gusto mo talagang lumabas ang katotohanan, don't mind bring you to court. Gamulong si Zhang Fugi sa lupa at narinig ang court, biglang pumuti ang kanyang mukha. Hindi na kailangan. Matapos magmula ang pamilyar na boses mula sa karamihan. Dahan-daang bumitaw ang mga tao. Isang mapusyaw na asol na knit jacket. Isang puting umiikot na halter na pang-itaas, at si Mo Chani, isang malapit na itim na maikling palda, ay pumasok ng masama, at ang maamong mukha ay nasa gilid. Sandali. Puno ng hamog na nagyelo, nakatitig ng diretso kay Zhang Fugi, na bumagsak sa lupa, ngumisi. Sinabi mo na ako ay isang lobo. Inaapi mo ba? Tila natatakot din si Zhang Fugi sa malamig na ekspresyon ni Mo Chani, at kalaunan ay umatras, malakas na sumuporta. Oo. Ayan na. Kapag talagang hindi ka nang ahas na sabihin. Well, if you dare to say, then I have to really bully you. Pagkatapos noon, humakbang pasulong si Mo Chani, at ang mga paa na naka-high heels ay biglang tumapak sa hita ni Zhang Fugi. Aw! Ang laman ng hita ni Zhang Fugi ay nasaksak ng matulis na takong, na direktang naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Nagulat ang mga taong naruroon. Hindi ko akalain na ganoon kas-impulse si Mo Chani nang dumating siya. Ginamit niya ang masamang pamamaraan na ito para harapin ang kakaibang lalaking ito. Ang makita ang mga mata ni Mo Chani ay mas nakakatakot, at tila hindi niya kilala si Mo Chani. Binawi ni Mo Chani ang kanyang paa, at ang sakong ay nahawahan na ng pulang dugo, tumutulo sa lupa, at mukhang malupit. Sa oras na ito, tumakbo din sa eksena ang babaeng staff ng Public Relations Department. Nang makita nila ang eksenang ito, bumulalas silang lahat, na para bang hindi sila makapaniwala na gagawin ni Mo Chani ang ganoong bagay. Ang malamig na mga mata ni Mo Chani ay tumama sa mga taong nakapaligid sa kanyang mga mata, at sa wakas ay napatitig siya sa mukha ni Yang Chen, na nagpakita ng isang misteryosong ngiti. Lumapit siya kay Yang Chen at sumigaw na parang asol na katawan at nagtanong. Yang Chen, wala, injury, kinakagat ng baliw na asong ito ang mga tao. Kapag nakagat ka, masama ang pakiramdam ko. Ang pangungusap na ito ay hindi masyadong magaan, at ang mga taong naruroon ay mas kumbinsido sa isang bagay sina Yang Chen at Mo Chani ay may paa. Ngumiti si Yang Chen Wei at itinuro ang kanyang daliri sa pinakamalapit, si Zhao Hongyan, na mukhang nagulat at nagtanong. Mr. Mo, kilala mo ba siya? Bahagyang nagbago ang mukha ni Mo Chani. Tumingin siya kay Zhao Hongyan at humajejek. Naiinis ako, ano ang binabanggit ng mga babae? Si Mo Chani sa harap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang hindi pa nagagawang kaakit-akit na saloobin, ngunit si Yang Chen ay walang mood na pahalagahan, humiling-iling at bamantong hininga. Sa palagay ko ay naghahanap pa rin tayo ng isang lugar kung saan walang sino man ang makakapag-usap tungkol dito, ano ang gagawin sabi mo? Sige. Sumama ka sa akin. Agad namang pumayag si Mo Chani na manguna sa direksyon ng parking lot. Sa paghihintay kay Yang Chen na umalis sa eksena kasama si Mo Chani, nakita lang ako ng staff sa eksena at tumingin ako sa iyo, puno ng kalituhan at talakayan. Hindi mo ari ni Zhang Kai ang mga tao sa paligid niya. Anong nangyari kay ministro mo? Parang nagbago sa personal. At saka, kailan niya kasama si Yang Chen? Hindi ba asawa si Yang Chen? Hindi ko alam, kakaiba, hindi ko alam. Sumang-ayon din ang isa pang babaeng staff na tumanggo. Kakaiba ang mga sinabi nilang dalawa.
Naramdaman ni Zhao Hongyan na hindi ito maipaliwanag. Tanong ni Liu Minggayo, Ming Yuji, paano ako makikilala ni ministro mo? Naka-install ba ito? Naisip ito ni Liu Minggayo at umiling at sinabing. Unlike, feeling ko hindi ka talaga niya nakikilala. Bagamat masyadong kakaiba ang mga bagay-bagay. Ngunit kung tutuusin, ang mga bagay-bagay ay hindi nagtatagal, ang mga empleyado sa kumpanya ay napag-usapan ng ilang sandali, at ang mga tsismis ay magkakalat, ngunit hindi ito masyadong makakaapekto. Kung tutuusin, walang bagay na hindi maitataas, ngunit ito ay nangyayari sa tuktok ng kagandahan, ito ay walang bago. Ang kaawa-awang si Zhang Fugi, sa tulong ng ilang mabubuting babae, ay tumawag sa ospital, at walang ibang namamahala. Nakita ng isang grupo ng mga tao sa Departamento ng Relasyon sa Publiko sina Yang Chen at Mo Chani na umalis. Bagamat puno ng pagdududa, kailangan muna nilang bumalik sa trabaho at hintayin ang pagbabalik ng dalawa. Para naman kay Yang Chen, sinundan si Mo Chani hanggang sa parking lot ng kumpanya. Ang paradahan ng Yulei International ay nahahati sa 3 palapag. Ang ikatlong palapag ay isang open air na malaking balkonahe. Halos walang nakaparada na sasakyan dito. Nang lumakad ako sa pinakaloob na sulok ng parking lot, walang tao sa paligid, at lumingon si Mo Chani at ngumiti at huminto. Si Yang Chen at siya ay lumayo ng ilang talampakan, nakita si Mo Chani na hindi nagsasalita, hindi nababalisa, kumuha ng sigarilyo para ituro ang kanyang sarili, sinabi. Naaalala ko ang huling beses na nagpaalala ako, pagkatapos ay hinawakan ko hindi na ako mananatili. Nagpakita si Mo Chani ng nalilitong ekspresyon at nagpout at nagtanong, Mahal, ano ang sasabihin mo? Huwag kang magpanggap, ngumiti si Yang Chen at hinawakan ang kanyang baba. You don't learn a bit like it. Except for appearance, body, and breath, like Miss Mo, yung iba hindi katulad. Mo Chani, ang bakas ng kalinisan sa kanyang mga mata. Are you doubting my imitation level? Umiling si Yang Chen. Hindi, alam ko na sinasadya mong maging iba sa kanya. Kung gusto mo, ganap mong kayang gawin ang parehong bagay sa kanya. Ang pabango sa katawan mo ay katulad ng modelo sa kanya, ngunit ikaw ay espesyal din. Kung ikaw baguhin ang tatak ng Gucci sa tatak ng Lancome, maaari mong pangalagaan ang mga ganoong detalye. Kung hindi mo ito ipahayag sa iyong sarili, sa palagay ko ay hindi ako makakahanap ng anumang mga pahiwatig sa lalong madaling panahon. Kung gayon alam mo kung bakit wala akong pakialam na makilala mo ito. Medyo tanong ni Mo Chani. Dumura si Yang Chen ng isang bilog na sigarilyo, na parang nakangiti at tumawa. Naiisip ko pa rin ito, dahil ang peking Mo Chani ay nasa harapan ko na, kung gayon talagang si Mo Chani ay dapat nasa isang lugar. Sobrang talino. Bahagyang lumingon ang babae at inabot at ginawa ng ilang pagbabago ang kanyang mukha. Pagkatapos bumalik sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nakabawi na. Isang anting-anteng, na nagpapakita ng isang mailap at magandang mukha, ang babaeng ninja na nagpanggap na matamis. Sinabi ni Yang Chen na may bahagyang pagkabalisa. Mr. Prajna, bagamat hindi ko alam kung bakit napakatapang mo, nang ahas kang kumilos ng 2 beses sa lupain ng China, ngunit sa palagay ko ay maling tao ang hinahanap mo. Ako ay ang pagbabalik sa lupaing ito upang manirahan sa isang pagre-retiro. Sa madaling salita, itaas natin ang langit. Lumapit ka sa akin upang uminom ng tsaa, malugod akong kumain ng kahit ano, ngunit wala akong kinalaman sa mga tao sa paligid ko, ngunit magpanggap din silang nagtatanong sa kanila ng gulo. Medyo hindi makatwiran. Paano mo masasabing isa ka sa 3 pangunahing tao sa 8 different society? Paano mo nagagawa palagi ang ganyang kilos? Prajna glamorous red lips slightly. Panginoon ng Hari, kung gusto mong uminom ng tsaa, kumain ka, kung masaya kang samahan, kung may oras ka, kahit na mabuti kayong magkasama, ito ay isang pribilehiyo. Ngunit, pwede bang tanungin mo muna yung Shenshi, hand over it. I will guarantee that your friend Miss Mo will be in good condition.
I can even help you return the clothes to him. Right, baka hindi mo alam. I even magsuot ka ng underwear. Hoy. Sabi ko last time, hindi ko alam kung ano ang Godstone, ay hindi Godstone. Binigay ni Yang Chen ang kanyang kamay. Imposible, sabi ni Prajna. Kahit na hindi alam ng lahat sa mundo kung ano ang asterisk na bato. Bilang ang tanging tao sa mundo na nabubuhay sa ilalim ng ningning ng asterisk na bato, dapat mong malaman ang meaning of the asterisk stone more than anyone else. Sapat na ang lahat para patunayan na ikaw lang ang makakabisado sa bato. Napakunot ng noo si Yang Chen. Sinabi ko na sa iyo kung bakit hindi ka naniniwala. Sinabi mo na napakagaling ni Huaxia. Hindi mo ba alam na itinuturing ng mga inchik ang katapatan bilang isang birtod? Hindi ka tao, ngumisi si Prajna. Hindi mo kailangang sundin ang lahat. I don't like to hear you. I have 2 arms and 2 legs. Napakahaba din ng stick sa ibaba. How is it not? Nay na si Yang Chen. I don't want to talk to you about this. Tao ba to? Ang Panginoong Pluto ang pinakamalinaw sa puso niya. Sinabi ni Prajna. Gusto ko ang asterisk na bato, hanggat nakuha ko ang bato, masisiguro kong ituturing namin ang Panginoon ng Pluto bilang ang pinakamalakas at maaasahang kaalyado. At hindi ko sinasabi na wala akong mahiwagang bato. Hindi talaga ako maaaring maging kaalyado ng 8 diskriminasyon mo. Kung kasama mo ang 8 disciplinary meeting mo, hindi ibig sabihin na kaaway mo ito. Sa iba pa. Huwag na kayong magsabi ng iba. May grupo ng Gaotian Yuan sa Japan na marami pa ring problema sa inyo. Ayokong magkaroon ng masyadong gulo. Desidido ang ulo ni Yang Chen na huwag gawin ito. Medyo malamig ang ipinakita ni Prajna. Paumanhin, baka kailangan nating makipag-ayos sa ibang paraan, at ang kaibigan mong si mismo, ay maaaring maging biktima ng iyong hindi pagkakatugma. Hinihit-hit ni Yang Chen ang sigarilyo at itinapon ang asterisk ng sigarilyo sa kanyang paa at sinabing. Sa palagay ko ay hindi ka makakarating ng mag-isa ngayon. Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat mayroong 2 sa iyong mga kapantay sa paligid. Dapat malapit din dito ang boss ko, si MS. Mu Chani. Prajna no expression. Ito ay hindi isang Pluto, kaya naisip ko ito ng napakabilis. Ngunit ano ang tungkol dito? Ang nakatagong kakayahan ng Raccoon ay ang una sa mundo, at kahit na ikaw ay Pluto, hindi mo sila mahahanap. Ang Raccoon ng isa sa 3 dakilang tao ay mapagpasensya. Nabalitaan ko na siya ang unang assassin sa Japan ngayon. Ito ay talagang isang makapangyarihang karakter. Sumang-ayon si Yang Chen na tumango. Paano? Kung babaguhin ni Pluto ang plano, mas mabuting makipagtulungan sa amin. Total, nasa kamay pa namin ang maganda at kaakit-akit mong amo. Napangiti si Prajna ng may pagmamalaki. Hindi, 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 hindi. Gaya ng dati, ang kahulugan ni Yang Chen, na biglang naintindihan, ay lubos na hinamak, at hindi niya kayang umiyak ng malamig. Pluto, sa tingin mo ba ay hinahayaan kitang magkatay? Huwag mong maliitin ang dignidad ng 3 dakilang imperyo ng Hapon. Minamaliit ba? Pwede subukan ni Miss Prajna. Tiningnan ni Yang Chen ang babae ng mahinahon. May kakaibang ngiti sa sulok ng Prajna, at unti-unting lumabo ang figure. Ito ay tila isang niniting na larawan. Unti-unti, ang mga linya ay hinayla palayo sa orihinal na posisyon. Si Yang Chen ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Naghintay ng 1 segundo o higit pa, tulad ng isang mabagal na paraan upang pakaliwa at kanan sa kaliwang kalahati ng hangin,
Dahan-daang eye clip. Ding. Malutong ang friction ng isang metal. Tulad ng paghilig mula sa kalahating walang laman gamit ang maikling talon ng ninja upang patayin ang Prajna na katawan ni Yang Chen ay biglang huminto. Ang talon na hindi na itaas ng mga pagbabago sa hangin ay mahiwagang nahuli ng mga daliri ni Yang Chen. Hindi binibigyan ni Yang Chen ng pagkakataon na tumugon sa Prajna. Ang mga daliri ay bahagyang natigilan. Dingling. Muli, ang basag na talon na gawa sa hindi kinakalawang na asero ay nabasag sa 2 piraso ng bakal. Nang si Prajna ay galit na galit, binigay niya ang kanyang sandata at ang katawan ay nawala muli sa hangin. Umiiyak. 2 shuriken ang nagmula sa tiyan ni Yang Chen ng sunod-sunod. Si Yang Chen ay hindi umiwas. Nakatayo sa parehong lugar, ang mga kamay ay parang nadudurog sa tubig, bago at pagkatapos ng mahinang paghaplos, ang 2 shuriken ay nasa tamang direksyon ni Yang Chen. Grab it in ang kamay mo. Nang makita ang berdeng-berdeng on ng Esmeralda sa espada, napabuntong hininga si Yang Chen Shi. Ang lason na ito ay maaaring pumatay ng 3 elepante. Miss Prajna ay talagang handang magbayad para dito. Prajna sneak attack ay hindi isang tagumpay. Sa halip na mawala ang 2 kamay sword na kontaminado ng lason, nakaramdam ako ng labis na pagkabigo sa sarili kong labanan. Kasabay nito, sa wakas ay napagtanto ko na ang lalaking nasa harapan ko ay may kakilakilabot na kakayahan sa pagmamasid at kakayahang kumilos. Hindi matalo, pagkatapos tumakbo, ang ninja ay hindi isang mandirigma, hindi isang martir, ang pagpapanatili ng iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkumpleto ng isang misyon. Ang Suishu ay talagang isa sa mga pinakakinakailangang kakayahan ng ninja upang linangin. Kung ang Prajna ay mapagpasensya na lampas sa pagtitiis, ang kalikasan ay umabot na sa punto ng pagiging perpekto. Pagkaraang lumipad palabas ang ilang nakaharang na sirena. Ang katawan ng Prajna ay muling naging ilusyon, na naging dahilan upang mahirap makita ang tiyak na lokasyon, at ang malarag na yabag ay lumitaw sa paligid ng paradahan sa 2 palapag. Hindi ko nakikita. Lumakad si Yang Chen patungo sa guardrail sa kaliwang bahagi ng parking lot. Bawat hakbang ay para lang maiwasan ang lumilipad na shuriken. Naharang lang ang isang shuriken ng may lason na espada na hawak sa kamay niya. I drop ito. Nang si Yang Chen ay wala pang 10 metro ang layo mula sa guardrail, ang shuriken na kinuha ni Yang Chen ay biglang napilitang bumaril sa isang blankong espasyo sa harap ng guardrail. Ubo. Ang shuriken ay gumawa ng tunog ng pagkabasag, lumilipad sa isang espasyo halos 1 metro sa harap ng guardrail, biglang naglabas ng isang na bulaklak sa malinaw na hangin. Ito ay tulad ng nagninangas na pulang kuko na pinakamahirap mamukadkad. Bago ang Prajna, ang figure sa likod ni Yang Chen ay biglang lumitaw sa harap ng guardrail na parang mahika, at ang kanyang braso ay isang butas na nakalmo ng shuriken. Ang mga lason na nakolekta sa mga shuriken ay ginamit para sa iba, ngunit hindi naisip, ngunit ngayon ay natikman nila ang lasa ng lason na ito. Naramdaman ni Prajna na matapos barilin ng shuriken, masama ang pakiramdam niya. Mabilis siyang umalis sa kanyang mga bisig at kumuha ng tableta sa kanyang tiyan. Ang iyong tableta ay dapat na ang lunas para sa pag-alis ng mga karaniwang lason. Sa iyong espesyal na shuriken, ang konsentrasyon ng mga lason ay higit sa normal na antas. Maaari mo pa ring gamitin ang ninjutsu upang makatakas kasama ang isang juggling na mang-aawit. Umakyat si Yang Chen upang kunin sa harap ng Prajna, nakangiting parang ngiti. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama niya na ang antidote ay mas mahalaga kaysa sa lason. Kapag ang kanyang 3 beses na konsentrasyon ng mga lason ay pumasok sa katawan, mas malala pa niya ito kaysa mamatay. Ito ay isang pakiramdam na ang mga taong sanay sa isang malakas na katawan ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Ang kapangyarihan ng buong katawan ay mabilis na nagmamadali, at ang antidote na kinakain sa katawan ay walang pinagkaiba sa nasa baso. Napag-aralan mo na ba ang ating ninjutsu? Tinanong kong nahihirapan ka, halos palihim. Si Yang Chen ay tinatamasa ang buong katawan ng babaeng ninja na nakahiga sa interes.
Dahil ang buong katawan ay maasim at mahina, ang lahat ng masikip na kalamnan ay nakaka-relax, upang ang buong-buong katawan ay may kakaibang pakiramdam ng sedimentation. Umiling, ang iyong ninjutsu ay sikreto ng iba't ibang sekta. Bagamat mayroon akong paraan upang magnakaw ng paaralan, hindi ako interesado. Kung ganoon, bakit nakikita mo sa tuwing nagtitiis ka ng ninjutsu? Hindi ako papayag na magtanong. Hindi napigilan ni Yang Chen na ngumiti. Mr. Prajna. May matandang kasabihan ang huaxia, ang tinatawag na martial arts sa mundo, hindi mahirap sirain, ngunit hindi sira, nakuha ng iyong mga sinaunang mandirigmang Hapones ang mga buto ng martial arts. Mula sa China, at pagkatapos ay nilikha pa nila ang Dongshu martial arts. Ninjutsu, ngunit mapagmataas din, nasiyahan sa sarili na sila ay nag-iisa, ngunit sa katunayan, ang iyong mga pagsisikap, ay hindi pa rin makatakas sa saklaw ng pangungusap na ito. Sa mundong ito, ang tunay na powerhouse ay dalawang bagay lamang, bilis, kapangyarihan para sa paglipat, ito ay isang ulap. Si Prajna ay tila nag-iisip. Tila naiintindihan ang ilan. Muling tumingin kay Yang Chen, na may kaunting pagkamangha, Panginoon ng Hari, ikaw ay isang kagalang-galang na malakas, ngunit sa kasamaang palad kailangan mong tumayo sa tapat namin. Hindi, pagvito ni Yang Chen. Hindi ko gagawin ang tama sa iyo. Humihingi ka sa akin ng problema. Sinabi ko ito kanina. Nagretiro ako at bumalik sa lupaing ito para sa isang maliit na araw. Hinayaan ng Yanhuang Iron Brigade punta ako. Magpapakasaya kayo ng husto. Matigas na sumagot si Prajna. Pakiniwalaan mo ako, Panginoon Pluto, sa iyong karunungan, imposibleng isipin ito, mangyaring huwag linlanggan ang iyong sarili. Ang dahilan kung bakit hindi bumaril ngayon ang Yanhuang Iron Brigade, hindi lang natagpuan ang pinakaangkop na pagkakataon. No an organization, no country will allow Shenxi to fall into the hands of other people. Kahit na ikaw, mabubuli din nila ang kamahalan ng mga Diyos, at sandali na lang. Mapait na ngumiti si Yang Chen. Kapag sinabi mo ito, tulad ng pagpunit sa aking masayang pagbabalat kayo, pinipilit akong sumakit ang ulo. So, you are acknowledging that the stone is in your hands. Tanong ng sneak peek. Si Yang Chen ay abala sa pag-iling. What I said, I mean, they are all like you. I mistakenly think that I have what kind of stone, pero wala talaga. Pwede. Lahat tama. Sumigaw si Yang Chen, Mr. Prajna. Nalalason ka. Sumisigaw na napakarami mong ginagawa, bagamat alam kong unti-unti nang mapapawi ang iyong mga lason dahil sa antidote, ngunit bago iyon, kailangan kitang gamitin bilang kapalit sa akin. Miss Lumot, boss. Nagpakita si Prajna ng kaunting kawalan ng kakayahan, at ang pagkabigo ng plano sa misyon ay nagparamdam sa kanya ng pagkabigo. Sa batang henyo na ito, hindi mabasa ng lalaking nasa harapan niya ang mataas na pader sa itaas, kahit hindi niya ito mabasa, kahit sa pilitang banggen, ngunit tumama rin sa matibay na bakal. Kung hindi ka magsasalita, muling sinabi ni Yang Chen. Bakit, gusto mo bang alamin ko ang iyong dalawang kapantay? As usual, bigla siyang tumangala. May kilala ka bang dalawang tao? Mukhang hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Napakalakas nga ng pag-stop kay Mr. Raccoon, pero sinabi ko lang na hindi ko kaagad malalaman. Ngayon lang ako lumipas ng maraming oras, at ngayon lang. Ikaw ay binabaril ko. Nang sila ay nasugatan, ang ilan sa kanila ay bumantong hininga, tumawa si Yang Chen Xiao. Si Prajna ay may maliit na bibig ng Yinhong, ngunit hindi makapagsalita, ang lakas ng lalaking ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ito ba ang kapangyarihan ng mga Diyos? Tanong ni Prajna tulad ng kanyang sarili. Inilagay ni Yang Chen ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at tumingin sa paligid, tulad ng paghahanap ng isang kakilala. I don't know this. Total hindi naman tayo masyadong nagkikita. Tumango si Prajna, tila may kaunting lakas, itinaas ang kanyang kamay, gumawa ng kakaibang kilos, katulad ng isang sinaunang buhol. Halos magkasabay,
Ang dalawang figurang nakabalot sa maitim na ninja suit ay lumitaw na parang wala sa hangin, nakatayo sa likod ni Yang Chen. Lumingon si Yang Chen at ngumiti at tumingin sa kanilang dalawa. Ang isa sa mga kalansay ay napakalakas. Ang pares ng mga mata ay parang tigre, at may kutsilyo sa gilid ng mata. Ang isa namang lalaki ay medyo payat at payat. Ngunit ang masikip na kurbo ng kalamnan ng buong katawan ay maaaring hatulan na may isang malakas na kapangyarihan ng pagsabog, marahil dahil sa ilang uri ng nanjutsu. Kahit na nakatayo sa araw, ang buong katawan ay naglalabas ng itim na ambon. 10 aso, raccoon. Ilang beses na tumawa ang skinny raccoon at sinabi sa wikang Chinese na puno ng Japanese accent. Ito ang kaluwalhatian ng Killer World, ang glory of our Killer World. Simula noong official debut ko, sa unang pagkakataon na may makakita sa akin. The whereabouts. Mahinhin na ngumiti si Yang Chen. Ikaw ay magalang, ngunit ang iyong wikang Chino ay talagang mas masahol kaysa kay Miss Prajna. Yun kasi kailangan ko lang pumatay, hindi ko na kailangan magsalita. May nakakatakot na flash sa mga mata ng raccoon. Maaari mo bang itanong, paano nalaman ni Lord Pluto ang ating kinaroroonan? Sa katunayan, kung ang kapatid sa paligid mo ay biglang sumibol sa pagiging mamamatay tao, talagang mahirap para sa akin na mahanap ka ng mabilis. Totoong sinabi ni Yang Chen. 10 aso, ikaw ay isang masamang bagay, talagang nakakadismaya, ang raccoon ay hindi ka nais-nais. Malamig na sumulyap sa raccoon ang matangkad na Tiango. Sinasayang ko ang sarili ko, huwag kang magdahilan. Anong masasabi mo? Ang boses ng raccoon ay tumaas ng 8 degree. Sabi ko nagsasayang ka. Tama na. Ang malaheneral na puot na bumagsak sa lupa ay sumigaw. Ano ang pinagtatalunan mo? Lahat kayo ay basura. Ang susunod na 2 tao ay hindi na nagsasalita ng anuman. Mula sa sandali ng orihinal na pagkislap ng katawan. Sa sandaling muli, ay dumating sa gilid ng Prajna. Ang Tengo ay magiging tulad ng isang peregrinasyon, ang isang kamay ay yamakap sa baywang ni Prajna. Si Prajna ay kumunot at nakasimangot, tumingin sa Tengo, at pagkatapos ay sumugod kay Yang Chen. Panginoon ng Hari, hindi kami susuko. Ngayon ay natalo kami, sa susunod ay hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon na makipagpalitan ng mga hostage. Hindi mo ginagawa, nagtataka na tanong ni Yang Chen. Nako, nawalan ako ng pagkakataon na magsimulang muli. Isa iyon sa mga pinakabawal na bagay para sa mga ninja, lalo pa tayong hindi sigurado. Sinabi ng Raccoon Duck sa boses. Kung gusto mong makitang ligtas ang iyong magandang amo, mangyaring umalis muna tayo ng 200 metro. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ilong at sinabing. Sa katunayan, sapat na ang 100 metro. Hindi mo kailangang kabahan ng labis. Mas hinahangaan ako sa instant step ng iyong ninja, at ito ay talagang napakabilis. Ang isang salita ay naayos na. Sa sandaling natapos silang dalawa kasama ang walang lakas na aksyon, ay nawala agad sa parehong lugar. Tumingin si Yang Chen sa bubong ng gusali sa di kalayuan at tahimik na binibigkas ang 100, 150, 200. Matapos magbilang ng 200, isang tinig ng isang macelan na lamok ang narinig mula sa tainga, at pinaluwag ni Yang Chen ang masikip na kalamnan, na nagpakita ng isang ngiti. Hindi niya hahabulin, hindi dahil hindi niya mahabol. Umaga at gabi na lang. Last resort na lang. Walang plano si Yang Chen na ibaling ng buo ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay walang tunay na mura, at may iba pang mga bagay sa ngayon. Mga bagay na dapat gawin. Pagtalikod mula sa parking lot sa ikatlong palapag. Plano ni Yang Chen na pumunta sa ikalawang palapag upang hanapin ang pulang Audi ni Mo Chani. Dahil sinabi sa kanya ng Raccoon na ang kawawang babae ay nakahiga sa kanyang sasakyan ngayon, at siya ay nakahubad. Kasabay nito, huminto ang Prajna na tumalon sa likod ng isang nakatagong mataas na billboard. Nakabawi si Prajna ng kaunting lakas, at tinitigan ang Tengo, na nakahawak sa kanyang baywang at tumangging bumitaw, ay nagsabi sa wikang Hapon. Hayaan mo. Ang ekspresyon ng Tengo ay macelan,
at ang mga kamay lamang ng malambot at manipis na baywang ay higit na mapuwersa. Maging ang nakaunat na balakang ay gumagalaw patungo sa prajna, at hawak ng mga palad ang malambot na karne ng prajna. Isang tusong rakon ang nakakita sa eksenang ito, nagtatago sa isang tabi at hindi tumutunog. Tengo, hintayin mo akong gumaling, gagawin kitang mamatay kaysa kamatayan. Nagalit si Prajna sa kanyang mukha. Bakit, Prajna, bakit hindi mo ako maging babae? Tuwang-tuwa si Tengo, ngunit napakababa pa rin ng tono. Walang awa na sinabi ni Prajna. Bakit gusto mo akong maging babae mo? Ako ang pinakamakapangyarihang tao sa organisasyon, sa akin ka lang maari. Matigas na sabi ni Tiango. Hoy, wag mong kakalimutan, nandyan ang leader. Mahinang ngumisi si Prajna, ang alindog pa rin ng langit. May mabangis na liwanag sa mga mata ni Tengo. Matanda na ang ulo. Pasimpleng sumasayaw at sinasabayan ang mga babaeng hinahanap niya. Nawala na sa pinuno ang puri at dignidad na dapat taglayin ng isang lalaki. Kung ako sa kanya, dapat itong bumalik ng maaga. Tumigil ka, nanginginig si Prajna. Bawal mong bastyusan ang tatay ko. Siya lamang ang iyong matuwid na ama, at ito ay sa iyo lamang, hindi sa akin. Hinubad ni Tengo ang maskara, at isang mukha na parang kutsilyo ang nagsimulang pumihit. Plain, matino ka, hindi kanya kinukuha. Ang hitsura ng anak na babae, ikaw ang kanyang amak na ina sa kanyang mga mata. Siya ay sampain, siya ay sakam sa iyong kagandahan, nais niyang sakupin ang kanyang matuwid na babae, ang masamang matandang iyon ay nais na makuha ka. Pero wala siyang kakayahan, hehe. Deserve niya. Oh, pinalo ni Prajna ang lahat ng lakas at binigyan ng isang sampal ang Tengo. Sabi ko, ayokong insultuhan ang tatay ko. Ang mga mata ni Prajna ay natatakpan ng ambon ng tubig at natigilan. Napailing ang aso at taas-baba ang dibdib, saka siya tumawa. Ha 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 ha. Sinaktan mo ako. Kung sinaktan mo ako, ikaw ang humiling nito. Malamig na tinitigan siya ni Prajna. Pagsisisihan mo ito. Noong pinatalsik ko ang matanda sa entablado at naging bagong pinuno, gusto kitang maging alipin na babae. Hindi ako nagsusuot ng damit para makinig sa lahat ng utos ko sa harapan ko araw-araw. Si Tengo ay galit na galit asterisk sa kanyang mga labi. Papuri na nakatingin sa isang lalaking baliw, ngumisi. Kapag kaya mo na, mag-usap tayo. I will, as long as I get the asterisk stone from that guy, I can become a god. By that time, a old-fashioned forbearance is simply not enough. Naniniwala si Tiango sa pagiging tunay. Nagkaroon ng matinding kislap sa mga mata ni Prajna. Bawal kang manggulo, malinaw na malinaw sa iyo ang kapangyarihan ni Pluto. You are not qualified to order me. I will let you know na mas malakas ako sa matanda, daan-daang beses na mas malakas. Sa sulok, ang rakon, na matagal nang nananahimik, ay tumitingin sa lahat, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang masasamang ngiti. Nang dumating si Yang Chen sa pinakaloob na parking space sa ikalawang palapag, huminto doon ang pulang A4 ni Mo Chani, at isinara ang pinto. Dahil sa madilim na window film, hindi ko makita ang sitwasyon sa loob. Pagkalapit ni Yang Chen, kumatok siya sa pinto at walang gumagalaw sa loob. Bahagyang nagpakita ng malalim na ngiti, si Yang Chen ay nagkunwaring tumalikod at umalis. Yang Chen. Ang likurang pinto ng kotse ay agad na binuksan na may biyak, at ang mapula-pula at magandang mukha ni Mo Chani ay tumambad, at si Yang Chen ay kinakabahan na napatigil. Nagkunwaring lumingon si Yang Chen na may pagtataka. Hoy, Ministro Mo, nasa loob ka talaga. Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi ako pumasok ng madaling araw sa trabaho. Nandito na ang sasakyan. Naglalaro ka ba ng taguan? Itago mo yang ulo mo. Si Mo Chani ay baliw din, walang lady style, hindi maiwasang sumigaw. Ano ang nangyayari? Bakit ako hindi maipaliwanag na ganito? Paano na? Tanong ni Yang Chen na may makitid ng ngiti. Namumula si Mo Chani at sumigaw. Oo. Bakit ako? Ako.
Bakit hindi nawala ang damit ko? Naramdaman ni Mo Chani na masama ang pakiramdam niya. Originally, napakaganda ng mood niya ngayon. Dahil sa mungkahi ni Yang Chen, nalutas niya ang maraming problema sa bahay. Gayunpaman, noong una akong dumating sa kumpanya, pagbaba ko ng boss, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo, at pagkatapos ay nakaitim ako, at wala akong alam. Muli siyang nagising, nakahandusay siya sa sofa seat ng kanyang sasakyan, at pati ang sariling itim na pampitis ay nadial. Hindi talaga. Damn it. Hindi ako ang bida sa pelikula, ano ba ito? Hindi kahanga-hangang gumawa ng pelikula. Hindi na nagbibiro si Yang Chen. Tila ang magandang babaeng amo na ito ay may magandang psikolohikal na tibay at hindi nag-collapse. Kaya mahinahon niyang sinabi. Kung gusto mong malaman ang sanhi at bunga, masasabi ko sa iyo, ngunit ang mga bagay na ito ay kakaiba, kaya ang liham na huwag maniwala sa iyo. Ikaw unang magsabi, bihirang makita ni Mo Chani si Yang Chen ng seryoso. Bagamat wala talagang damit, medyo nakakahiya ang pagtatago sa kotse, ngunit kalmado pa rin ang puso at tumingin kay Yang Chen sa pintuan. Inayos ni Yang Chen ang mga ideya at nagsimulang dahan-daang sabihin kung ano ang nangyari sa madaling araw. Ang tinatayang kwento ay ang isang grupo ng mga masasamang tao ay gustong agawin ang isang mahalagang bagay mula sa kamay ni Yang Chen. Ngunit ang bagay na iyon ay talagang si Yang Chen, kaya walang paraan upang bigyan sila. Mula noon, gusto nilang gamitin ang mga tao sa paligid ni Yang Chen bilang bargaining chip, na pinilit na bigyan sila ni Yang Chen. Ngunit hindi ko inaasahan na sa huli ay hindi nila matatalo si Yang Chen, kaya hindi nagtagumpay ang plano. Kung tungkol sa insidente na nangyari sa pintuan ng kumpanya, si Zhang Fugi, mas mahirap ipaliwanag. Kailangan ding sabihin ni Yang Chen na inimbestigahan ng mga masasamang tao ang background na impormasyon ni Mo Chani bago nagpas siyang gamitin si Mo Chani. Matapos mabigani kay Mo Chani, ang isa sa kanila ay magaling makisama. Katulad ng isang babae na may pagbabago sa mukha, nakadamit bilang Mo Chani, at malinaw din, kaya ginamit si Zhang Fugi nitong chess piece para magdala ng gulo kina Mo Chani at Yang Chen. Hindi lamang naapektuhan ang imahe ni Mo Chani, ngunit hinayaan din si Yang Chen na aksidenteng maging manliligaw ni Mo Chani. Ngunit ang mga bagay ay hindi masyadong masama, dahil mabilis na hinayla ni Yang Chen ang babae, ngunit ang mga chismis ay inaasahang kakalat ng mahabang panahon. Matapos makinig kay Mo Chani, natahimik siya sandali at pagkatapos ay tumangala ng walang katiyakan at nagtanong. Ang bagay na iyon ay nasa iyong mga kamay talaga. Yang Chenyi, ano? Yung gusto nilang agawin, actually nasa kamay mo, nagsinungaling ka sa kanila, di ba? Mabilis na umiling si Yang Chen. Paano kasi, ayoko talaga. Si Mo Chani ay tumingin sa kanya ng kakaiba at nagtanong. Bueno, kung ipagpalagay mo na nasa iyo ang bagay na iyon, at ngayon ay hindi mo sila matatalo, gagamitin mo ba ang bagay na iyon bilang kapalit ng aking buhay? Dahil sa biglaang paglitaw ng problemang ito, si Yang Chen ay hindi nakahanda sa psikolohikal na paraan. Ang raw ay isang malakas na psikolohikal na kalidad at medyo maluwag. Gagawin ko ba? Gamitin ang ***** na bato para mabago ang buhay ng babaeng ito. Ito. I don't think there is a need to answer, hindi nila ako matatalo. Hindi siguradong sinabi ni Yang Chen. Sinasabi ko na kung hindi mo matalo. Gusto kong sagutin mo ako ngayon. Kaagad. Matigas na tanong ni Mo Chani, ang pamumula ng kanyang mukha ay unti-unting hamupa. Ang kanyang mga mata ay medyo kinakabahan at nakakahiya, ngunit higit pa ang panahon. Pag-asa. Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Chen, at may iba't ibang larawan sa aking isipan. Sa job fair, ang eleganteng figure ng intelektual na ngiti. Nung pinapanto ko ang sarili ko sa rogue company, napatingin ako sa mayabang na tingin. Nakita ko ang cute at nagulat na tingin nang makuha ko ang tseke. Nung ay nasa higaan ni Lin Ruoxi, ang maamo at payak na ang likod. Nang siya ay inagaw ni Lin Kun, siya ay napakalakas at malakas laban sa Dagandong. Sa mga food stall,
Ang babae mismo ang humigop sa sarili at humigop ng kanyang malakas na sorghum at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa mga kilometro ng konstruksyon, ang walang magawang luha ng babae, ang mahigpit na pakikipag-away sa hindi pang-adultong ama. Hindi nagtagal. Biglang niyakap ng babae ang sarili at binigyan ang sarili ng isang mainit at nanginginig na halik na nakakalito sa amoy ng matamis na alak, na parang nagtatagal pa sa sariling hininga. Ang eksena ay tila isang maikli ngunit hindi malilimutang pelikula, na sumagi sa isipan ni Yang Chen. Nang makita ang labis na kaligayahan ni Yang Chen, ang mga mata ni Mo Chani ay natatakpan ng isang layer ng kulay abo, na nakabitin sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na, kung ayaw mong sagutin. Pagkikita. Biglang ngumiti si Yang Chen at tumangala, nakatingin kay Mo Chani ng may malinaw na tingin. I will change if I really have that thing. However, I don't think there will be that day, kasi hindi talaga nila ako kayang ipaglaban. Naramdaman lang ni Mo Chani ang pagtibok ng puso, at naririnig niya ang malakas na panginginig ng boses sa kanyang mga tainga. Lumutang ang pamumula sa tenga at malinaw na kristal ang mga mata. Hoy! Mabilis na isinara ang pinto at napaatras si Mo Chani. Yang Chen Marin, ano ito, at pagkatapos ay abala sa pagkatok sa pinto, mismo, ano ang ginagawa mo, hindi pagong, umuurong para matuyo. Ikaw ay isang pagong, bulong ni Mo Chani at muling binuksan ang pinto. Tinakpan ang kanyang bibig ng hindi nasisiyahan, ang kanyang mga mata ay pula at basa, na parang katatapos lang niyang panasan ang kanyang mga luha. Biglang tumitig ang mga mata ni Yang Chen kay Mo Chani. Masyadong malaki ang orihinal na siwang ng pinto. Nakita ni Yang Chen ang malambot at magandang figure ni Mo Chani sa likurang upuan ng kotse. Bagamat napakadilim ng ilaw sa loob ng sasakyan, maaari pa rin itong kunin ang maselang at makinis na puting balat. Ang dalawang matayog na pulbos ay kumakaway na parang hinog na prutas. Sa ilalim ng makapal na masikip na baywang, ito ay bilog at puno ng balakang at dalawang makinis at balingkinitan na binti. Dahil ang katawan ni Mo Chani ay nasa isang hubog na posisyong nakaupo, ang buong katawan ng tao ay pambihirang katanji tangi at kaakit-akit. Ang katawan ng babaeng ito ay hindi mababa sa rosas, lihim na naisip ni Yang Chen. Nalaman din ni Mo Chani na hindi maganda ang sitwasyon, napasigaw, at mabilis na isinara ang pinto, sumisigaw sa kotse. Hahanapan ako ni Yang Chen ng damit. Isa kang multo. Ang pervert ay pervert. Ang katawan ni Yang Chen ay isang espiritu, ang babaeng ito ay napakainit pa rin, hindi talaga cute, tingnan mo hindi ito buntis. Umiling at bamantong hininga. Nag-alinlangan si Yang Chen kung saan siya pupunta para bumili ng damit para kay Mo Chani. Hindi ito maliit na binili, pati mga asterisk ay nabasag, at tinutulungan nila ang mga kababaihan na bumili ng damit na panloob. Sa sandaling ito, bahagyang binuksan ni Mo Chani ang likod na pinto ng kotse, sinaksak ang susi ng kotse ng Audi at lumapag sa lupa. Buksan mo ang trunk ng sasakyan, may itim na half-bag sa loob, ang bag ay puno ng damit na pwedeng palitan, lumabas ka at ibigay mo sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mo Chani. Natigilan si Yang Chenro at mabilis na tumakbo para buksan ang ball. Maraming damit sa loob, at gusto kong sumama. Sa ganitong mataas na intensidad na kapaligiran sa pagtatrabaho, paanong hindi makapaghahanda ang mga tao na magpalit ng damit? Pagkatapos ilagay ang bag sa pintuan ng kotse, muling sinabi ni Mo Chani. Tumalikod ka at lumayo, gusto kong kunin ang bag. Tumakbo muli si Yang Chen palayo, para lamang makinig sa tunog ng pagpasok ni Mo Chani ng bag. Nang maisip ko ang magandang figure sa sasakyan, wala pang 5 o 6 na metro ang layo sa ngayon. Nadama ni Yang Chen na siya ay dalisay at mabuti, at kaya niya itong tiisin. Pagkaraan ng halos 10 minuto, nagpalit ng damit si Mo Chani at binuksan ang pinto para lumabas. Isang silver gray na professional suit na may puting pattern at pleated shirt. Nakataas ang buhok at nagiging karampatang intelektual at kaakit-akit na Mo. Bahagyang nagiba ang tingin ni Mo Chani sa mga mata ni Yang Chen, ngunit hindi ito masyadong tuso.
Ang mga taon ng karanasan sa trabaho ay ginawang malakas ang psikolohikal na kontrol ng babaeng ito sa hindi maiisip na antas, kahit na nakita pa lang siya ni Yang Chen. Isang magandang kalooban, sinabi kay Yang Chen. Salamat. Si Yang Chen ay talagang hindi nang ahas na pasalamatan. Kung hindi dahil sa sarili niyang pamilya, hindi niya ipagkakalat ang listahang ito. Napakamot na lang siya ng ulo. Salamat, huwag mong gamitin. Huwag mo akong kamuhian, salamat sa Diyos. Tiningnan siya ni Mo Chani at nagtanong. Sinabi mo lang na pumunta si Zhang Fugi sa kumpanya para manggulo. Nasaan siya ngayon? Kung walang ma-accident, dapat sa ospital, ano? Hindi ka nakipag-ayos sa kanya. Ang mga mata ni Mo Chani ay kumislap ng slam dunk. Sinabi ko sa iyo na hihiwalayan siya ni Zhang Fugi, at hindi siya nakaramdam ng galit. Wala siyang pakialam. Napagdesisyonan ko na hindi talaga siya mahal ng nanay ko. At pagkatapos ay pinapirma mo si Zhang Fugi sa kasunduan sa diborsyo. There was the information you gave me on the construction site last time. Kung ayaw niyang pumirma, kailangan niyang makulong. Wala siyang choice, ngumisi si Mo Chani. Kahit na pumunta siya dito ngayon, naapektuhan siya ng mga masasamang sinabi mo. Instigation, pero may dulot din sa akin na gulo, pero mabuti na rin, para tuluyan na akong mamatay sa kanya. Pupunta ako ngayon sa ospital para sabihin sa kanya. Kung may problema pa siya, papayagan ko siyang dumiretso sa court. Ang pamamaraang ito ay mabuti. Ito ay talagang isang malakas na babae, gumagawa ng mga bagay na may determinasyon at hindi nagpapanggap. Hinawakan ito ni Yang Chen at pinag-isipan ito, at nagtanong. Paano ang iba pang mga bagay? Ikaw ay isang junior na ngayon, tayo ay magkasintahan, hindi ito masyadong nakakaapekto sa iyong reputasyon. Si Mo Chani ay may magandang mukha at mamulong. Wala. What is okay, this is not true. Of course, a big man doesn't matter. You are too young to be a young beauty. Nagkukulay si Yang Chen. Ngumuso si Mo Chani. Sinabi mo lang Will, kaya wala akong pakialam. Si Yang Chen ay hindi maipaliwanag sa paghahanda ng lupa. Ano ang ibig sabihin ng kalooban? Ayaw magpaliwanag ni Mo Chani, naglakad na siya palabas ng parking lot, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, bigla siyang huminto at lumingon kay Yang Chen. Yang Chen, hintayin mong tuluyang tapusin ng nanay ko ang relasyon nila ni Zhang Fugi. I will find time to take her to the city to live. Easy to take care of her. Kapag gusto kong sumama ka sa aking bayan, bawal kang tumanggi. Ang mga salita ay tila layaw, at kapag ang babae ay natapos, ang babae ay tumalikod na napakarilag at lumakad palayo. Si Yang Chen ay nakatayong mag-isa sa parehong lugar, hinawakan ang kanyang buhok at hinawakan ang kanyang buhok. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Ilang taon na ang nakalilipas. Sa TV. Nakita ko ang isang sikat na taga-suporta mula sa Estados Unidos na bumisita sa isa sa pinakamatalinong agham sa mundo. Si Hakang, at tinanong siya, ano ang isang bagay na hindi maisip ng isang matalinong tulad mo? Hakang, nakaupo sa isang wheelchair na may ulo, ay hindi nag-atubiling sumagot babae. Sa madaling araw, ang hangin at ulan sa pasukan ng Yulei ay hindi nagkaroon ng ganoong kalaking epekto. Marahil ay ang magandang kultura ng korporasyon ni Yulei, na nagpapahintulot sa bawat empleyado na tanggapin ang lahat ng kakaibang ito ng medyo mahinahon. Mas tiyak, sa napakalaking sa Zhonghai City na ito, ang ganitong uri ng lace na balita ay talagang hindi isang malaking bagay. Nang pumasok si Mo Chani sa opisina ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Maraming mga batang babae ang nagtanong at nakaaaliw na mga mata. Kaya't ang puso ni Mo Chani ay mainit, kahit na ito ay itinalaga sa mga female public relations mission, mas mainit ito kaysa sa nakaraan. Ang daming bulungan. Nakita ni Zhao Hongyan si Yang Chen na bumalik sa pwesto, at tumingin kay Yang Chen na may kakaibang ngiti. Talagang nakuha mo ang ministro. Sana ma-engage kita. Napakurap si Yang Chen sa kanya. Pulang-pula ang mukha ni Zhao Hongyan, at tinawag niya si Yang Chen. Sabi ko talaga. Bawal akong magbiro. Hulaan mo.
Tiningnan siya ni Yang Chen, at talagang napakalakas ng natural gossip cell ng babae. Tila natukoy ni Zhao Hongyan ang relasyon ni Yang Chen at Mo Chani, at nagtanong. Mr. Mo ay ayos lang. Sa tingin mo may something siya. Itinuro ni Yang Chen na si Mo Chani, na nagbigay ng ilang trabaho sa public relations ng kababaihan, ay napakasigla at determinado pa rin. Naramdaman ni Zhao Hongyan na ayos lang si Mo Chani at gumaan ang loob. Sinabi niya. Sa katunayan, napag-usapan ito ng ilan sa ating mga kapatid na babae. Ano ito? Ang lalaki ay hindi isang mabuting tao sa unang tingin. Dapat ay hindi siya nagministeryo kay Mo. Okay, si Ministro Mo ay mabangis, basta dahil ito ay mabuti para sa atin. Mabait ba siya sa iyo? Ano ang pakiramdam ko na nagtrabaho siya para sa iyo, tulad ng iyong supervisor? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Tiningnan siya ni Zhao Hongyan ng masama. Alam mo ang maliit na rookie na ito ay marunong maglaro. Hindi ko maintindihan. Hindi ito ang kaso sa malalaking kumpanya. Ito ang pinakamalaking paraan upang maipit ang paggawa ng mga empleyado. Gayunpaman, kung ito ay naubos, kung maaari kang magbigay ng sapat na subsidyo, pagkatapos ay handa kang mapisil. Sinasabi ko sa iyo, mula nang italaga si Minister Mo, ang taunang allowance at bonus ng ating mga kawani sa relasyon sa publiko ay ang pinakamataas sa kumpanya, at lahat ng benepisyo ay atin. Una sa lahat, maraming kapatid na babae ang nabuli noong nakikipagnegosyo sila sa mga panauhin. Sila rin ay mga ministro upang tulungan ang mga kapatid na babae na makabalik sa hustisya. Sa ilang mga pagkakataon, nakipag-away sila sa ilang matandang matigas ang ulo na matataas na kumpanya. Ito ay samobra, walang nagmamalasakit. Inisip ni Yang Chen na si Mo Chani ay mabangis lamang sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na tama ito. Humajijek si Zhao Hongyan. Si Mr. Mo ay na-promote ng matandang presidente. Sa katunayan, siya ay veterano rin ng kumpanya. Siya rin ay isang pribadong kaibigan ni Lin. Si Lin ay palaging sumusuporta kay Ministro Mo. Ang ibang masasamang tao ay gustong umakyat sa ating mga ulo. Bukod dito, ang mga personal na koneksyon ni Ministro Mo ay napakalakas din. Kung hindi, paanong si Lin ay laging nagkakasakit, si Minister Mo ba ay magiging isang pansamantalang vice-presidente? Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhao Hongyan, mas alam ni Yang Chen ang sistema sa kumpanyang ito. Ngunit ang mga bagay na ito ay lumipas na, hindi masyadong nasa isip, at pagkatapos ng ilang sandali na makipag-chat, ay lalaan ni Yang Chen ang kanyang sarili sa negosyo ng laro. Naglalaro lang ng dalawang magkasunod na laro, tumunog ang cellphone ni Yang Chen, tiningnan ang numero, Sugar Candy pala ang tinawag. Ngumiti ako at kinuha ang phone. May matamis na boses mula sa asukal. Tito, gusto ko nang mamatay. Hindi kita namimiss. Hay, wala pa ring emosyon. Sugar Candy smacked a few words and asked. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Nagsusulat kami ng mga computer system buong araw, ang mga bagay na iyon ay masyadong idiotek, wala akong magawa pagkatapos kong matapos, at ako ay naiinip. Namatay. Naiinip ka at naghahanap ng gagawin, nasa trabaho ako. Pupunta sa trabaho. Mukhang natuklasan ni Sugar ang bagong daigdig at nagtanong. Ano ang ginagawa mo kapag papasok ka sa trabaho? Naglalaro, sumagot si Yang Chen ng totoo. Napangisi ang Sugar Candy. Ang orihinal na tiyuhin ay isang trabahador na naglalaro ng toyo. Anong laro ang nilalaro mo? Wow! EQ. Himala ba ito o laro sa kubo? Naisip ito ni Yang Chen, ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang layan-liangkan. Malabo niyang sinabi. High IQ game. High IQ game. Anong laro? Ito ay Pokemon layan-liangkan, kaya kung pumasa sa ilang antas, kailangang pangalanan ito ni Yang Chen. Matagal na tumahimik ang asukal sa asukal, at biglang humagalpak ng tawa. Nasa phone siya at nakikinig siya rito. Narinig man niya ito mula sa telepono, naririnig niya kung gaano kabaliw ang tawa. Nanlumo si Yang Chen, nakakatawa ba ito?
Paano masasabing ito ang nangungunang ilang laro sa listahan ng minigame? Si Kuya ay nakikisabay sa uso ng panahon. Ang asukal sa asukal ay tumagal ng mahabang panahon upang makontrol ang kanyang sariling pagtawa at sinabi. Tiyo, hahamakin ka, tulad ng isang tao na lumalaki tulad ni Yusho, isang taong matalinong Ningwo, paano ka makakapaglaro ng isang maliit na batang babae at laro ng tiyahin? Anong nilalaro mo? Si Yang Chen ay lubhang kapaki-pakinabang para sa gayong papuri, pagkatapos ng lahat, totoo ba ito? Maraming laro. Tingnan lang kung anong uri ng tiyuhin ang gusto. Ay isang real-time na laro ng diskarte. Isang larong pang sports na aksyon. Isang laro ng baril, isang larong role-playing, o isang laro sa pamamahala ng negosyo. Sinabi ng asukal na maraming pares ang Yang Chen ay isang kakaibang pangalan. Hindi tanga si Yang Chen, malamang naiintindihan niya ang kahulugan ng mga pangalang iyon. Mga aksyon, labanan ng baril, at iba pang mga bagay, si Yang Chen ay masyadong tamad na hawakan, sa katotohanan, ito ay sapat na, ang laro ay hindi mapupukaw. Tungkol naman sa business management, save it, hindi masama. Gusto ko ng real-time na diskarte. Ito ba ay tulad ng hilik? Oo. Ito ay upang makipaglaban sa mga tao o gamit ang mga computer, magtayo ng mga bahay, magpadala ng mga tropa, at pagkatapos ay makipaglaban sa mapa. It sounds a bit interesting. Ano ang pangalan ng laro? Tanong ni Yang Chen. Naisip ito ng asukal sa asukal. Tiyo o hindi? Ayos lang ako sa hapon. Pumupunta ka sa paaralan upang sunduin ako, dadalhin kita sa isang lugar, at pagkatapos ay sasabihin sa iyo kung aling mga laro ang masaya, sa pamamagitan ng paraan ay maaaring magturo sa iyo. Tandang padamdam panipi. Ayoko maguluhan, ayaw mo bang pumasok sa school? Paano lumabas para maglaro? Sinabi ni Yang Chen, isang nasa hustong gulang, na ang kanyang sertipiko ng pagtatapos ay isang pekeng sitwasyon at hindi niya ito isinasaalang-alang. Sugar candy spoiled. Uncle, you believe me? I really don't have to take classes. Today is all computer teaching. Natapos ko na lahat ng projects at pwede na akong umalis kahit anong oras, hindi makakaapekto sa pag-aaral ko. Napakamot din ang puso ni Yang Chen para sa larong paghilik. Nainggit siya sa mga general sa hukbo noong mga taong iyon sa ibang bansa. Bilang isang commander, ang iba't ibang unit ay nakinig sa commanding ground at nagsimula ng malakihang operasyon. Bagaman maaari silang mag-utos ng ilang mga tao. Kadalasan, ito ay isang solong tao, at ang mga taong maaaring mag-utos ay hindi kasing uniforme ng hukbo, at mas malala ang pakiramdam. Well, susunduan kita sa pinto ng school nyo mamayang hapon. Sumang-ayon si Yang Chen. Si Lin Ruexi. Nakalalabas lang ng ospital para pumasok sa trabaho. Ay natural na narinig ang tungkol sa insidenteng nangyari sa pintuan ng kumpanya noong umaga, ngunit mahinahon niyang nalaman na ang bagay na ito ay medyo hindi kasiya siya. Kahit papaano ang estilo ng Mo Chani ay sobrang abnormal. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Lin Ruexi na magtanong sa party. Pagkatapos maghintay para sa isang bangkos ng mga komplikadong dokumento na masuri, sa hapon, personal niyang tinawagan si Mo Chani at pinapasok si Mo Chani sa opisina upang makipag-usap. Hindi masama ang mood ni Mo Chani. Sa halip, ngumiti siya ng time. Pagkapasok sa opisina, nakarelax siyang umupo sa malaking sofa at tumingin kay Lin Ruexi, na mukhang mahina. Noong nakalabas na ako sa ospital, hirap na hirap akong magtrabaho. Mabuting tanungin tayo kung ano ang magagawa natin. Si Lin Ruexi. Isang puting bubble-blown shirt, ay mukhang mas bata, at mas madaling isipin ang maganda at kapanapanabot na presidente na ito na isang batang babae na higit sa 20 taong gulang. Tumingin si Lin Ruexi kay Mo Chani nang may pag-aalala sa mahabang panahon. Chenny, okay ka lang. Bagamat siya ay labis na nag-aalala, ang ugali ni Lin Ruexi ay naging dahilan upang magtanong siya ng napaka-monotonous. Ngumisi si Mo Chani at umiling. Nakikita mo ba akong may gusto? Mabuti iyan, tumanggo si Lin Ruexi, at tila walang balak na sabihin.
Ang ginawa mo sa umaga ay medyo hindi karaniwan. Hindi nagulat si Mo Chani. Ang dalawa ay personal na ipinasa sa loob ng maraming taon. Ang pangunawa ni Lin Ruaxi sa kanyang sarili ay kapareho ng kanyang sariling pangunawa sa kanya. Maaaring hindi nakikita ng iba ang pekeng Mo Chani, ngunit natural na makakahanap siya ng mga abnormalidad. Upang hindi palakihin ang mga bagay-bagay, nagpa siya ang aking puso na panatilihing sikreto ang katotohanan ng bagay, hindi natarante si Mo Chani, at nakangiting nagpaliwanag. Medyo nag-isip din ako, hindi ko ito makontrol sa ang tagal, siguro galit talaga. Tumanggo si Lin Ruaxi at mahinang nagtanong. Nakilala mo na ba si Yang Chen kanina? Medyo mahiwaga ang tanong na ito. Bilang legal na asawa ni Yang Chen, narinig ni Lin Ruaxi na sina Mo Chani at Yang Chen ay matalik, at pagkatapos na tawaging magkasintahan, hindi nila tinanong si Mo Chani. Sa halip, tinanong nila ang paksang ito ng magkatabi. Ang puso ni Mo Chani ay puno ng kahihiyan, ngunit hanggat naaalala niya ang salitang, "Wei," na sinabi ni Yang Chen, hindi niya mapipigilan ang paglaki ng pagkakasala na ito. Alam niyang hindi niya ito maitatanggi ng lubusan, ngunit wala siyang labis na kahihiyan. Kung tutuusin, hindi ko alam kung gaano katagal. Ang relasyon lang ng superior at ng subordinate. If you should know, I am not a casual person. Hindi sumagot ng, oo, si Mo Chani at hindi itinanggi na ang naturang sagot ay higit na nagpahayag ng kanyang pagkilala. Hindi siya casual na tao, kaya kung oo, seryoso. Parehong liriko, matatalino at mapagmataas na babae, at minsan nakakapagsalita sila. Hindi pa rin comfortable si Lin Ruaxi sa kanyang puso, ngunit pakiramdam niya ay halatang imposibleng magselos sa asawang hindi umaayon sa inaasahan. Sa mas malawak na lawak, nararamdaman ni Lin Ruaxi na siya ay isang mabuting kapatid para sa paningin at malulungkot si Yang Chen. Ano ang mabuting tao? Mahuhulog ba sa kumunoy ang isang babaeng matino tulad ni Chen Chani? Nang makitang hindi nagsasalita si Lin Ruaxi, nag-alala si Mo Chani na ito ay galit sa kanyang sarili. At the same time, she whispered, "Kung ayaw mong magalit, wala tayo. Baka impulse ko lang. Hindi ko ginawa, ang negosyo mo talaga." Nakakatawa ang pakiramdam ni Lin Ruaxi. At ang isa sa iilan lamang niyang mabubuting kapatid na babae ay may magandang impresyon sa kanyang sariling asawa. At para sa lalaki, humihingi siya ng tawad sa kanyang sarili ng labis na nakakatakot na magkakaroon siya ng isang mabuting kapatid na babae para sa gayong walang kakayahan na lalaki. Paano naman si Chi? Huwag magbiro. Sini, wag kang excited, hindi ako galit sa'yo. I only hope that you can see some facts. He is not worthy of your pay. Napabuntong hininga si Lin Ruaxi. Natigilan si Mo Chani. Hindi niya maintindihan kung bakit si Lin Ruaxi, na isang asawa, ay nagsabi nito sa kalmadong paraan at ngumiti ng mapait. Alam ko rin na ang kanyang tao ay napaka hindi mapagkakatiwalaan, ngunit may mga bagay na hindi makatwiran na nakokontrol. Pinunasan ni Lin Ruaxi ang kanyang kilay. Narinig niya ang tamis ng mga salita ni Mo Chani, at ang kanyang puso ay naging mas hindi komportable. Some of her irritable, sana tumayo sa harapan ko yung lalaking nagdala sa kanya ng sobrang sakit ng ulo at nilinaw ito. Lahat, best. Best to say, he is a good sister with himself, not at all. Pinindot ni Lin Ruaxi ang isang button sa desk, at maya-maya, nakasuot ng maayos na itim na suit, ang makalumang Wuyu ay pumasok sa pinto. Lin, meron ba? Wuyu, Yang Chen, na tinatawag na Public Relations Department, ay pumunta sa opisina. May itatanong ako sa kanya kay Minister Mo. Utos ni Lin Ruaxi. Matagal nang naghinala ang responsableng kalihim na si Wuyu na maaaring tawagan ni Lin Ruaxi si Yang Chen. Kaya tinawagan niya ang Departamento ng Relasyon sa Publiko noon at nalaman ang partikular na sitwasyon. Lin palagi, umalis si Yang Chen sa kumpanya 1/4 ng 1 oras ang nakalipas. Saan siya nagpunta sa oras ng trabaho? Nagulat sina Lin Ruaxi at Mo Chani nang makitang nagtanong si Wuyu. Sinabi ni Wu Yai na may blankong ekspresyon.
Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga kawani ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, lumabas si Yang Chen upang maghanap ng makakapaglaro. Ang magandang mukha ni Lin Ruoxi ay biglang natabunan ng mga ulap, at si Mo Chani sa gilid ay nagpapakita rin ng ekspresyon ng pagkapuot sa bakal. Ang putik ay hindi makakatulong sa pader, napabuntong hininga si Lin Ruoxi sa pagkabigo. At nagkaroon pa nga ng gana na maghagis ng mga bagay, ngunit sa huli ay napapikit siya ng pagod at winageway ang kanyang kamay upang palabasin si Huyo, na parang ang lakas ng buong katawan ay pagod sa sandaling ito. Nang makita ang kahabag-habag na hitsura ni Lin Ruoxi, naramdaman lang ni Mo Chani na mayroon din siyang responsibilidad na iyuko ang kanyang ulo ng tahimik, at ang kanyang puso ay naging masinisisi ang sarili at pinagsisihan ito.